Alam niyo ba na ang gown na ginamit ng Pinay na nanalo ng Miss Universe 2024 ay gawa ng isang mananahi na tinawanan at tinaboy sa isang bridal fair sa Maynila? Hindi lang siya tinawanan. Tinawag pa siyang pambarangay lang. Tang kasambahay, hindi makakapasok sa alta sociedad. Pero isang taon lang ang lumipas. Siya na ang hinintay ng buong mundo. Kung hindi ka pa naniniwala, pakinggan mo ito hanggang dulo kasi ang susunod na mangyayari, hinding-hindi mo inasahan. Noong Agosto 27, 2023, linggo ng hapon, punong-puno ng tao ang SMX Convention Center sa Mall of Asia. Ang Mega Bridal Fair na pinakahihintay ng buong Maynila ay nagsimula na. Mula sa kisem hanggang sahig, puro crystal, bulaklak at imported na tela. May mga gown na nagkakahalaga ng 2 hanggang 5 milyon bawat isa. May mga booth ng sikat na designer na may pangalan sa tea at magazine. Si Michelle Leyva, si Francis Libiran, si Mactumang. May red carpet pa sa gitna. May ring light sa bawat sulok at mga vlogger na naglalive sa Instagram at TikTok. Sa pinakadulong bahagi ng hall, malapit sa emergency exit, may isang tatlo metrong booth na mukhang hindi kasali sa event. Walang carpet, walang LED wall, walang magarang backdrop. May lumang folding table lang, 3 plastic chair, at isang maliit na karatula na gawa sa tarpaulin na nakasulat ng marker, Lulu's Dress Shop, Tondo, Manila. Sa harap ng mesa, nakadisplay ang 5 gown na mukhang simple lang sa unang tingin. Puti, perlas, mahabang trend, pero halatang hindi gawa sa imported silk. May mga bulaklak na gawa sa tela ng ukay-ukay pa na ang iba. Nakaupo sa gitna ang may-ari, si Lourdes Villanueva, 38 anyos, taga Tondo. Suot niya ang pinakasimple niyang duster na kulay mint green na binili sa Divisoria ng 50 pesos. Buhok na kabun, walang kolorete, walang alahas maliban sa maliit na krus na kwintas. Sa kandungan niya, nakapatong ang lumang Singer sewing machine na mana pa sa kanyang lola. 3:30 ng hapon, dumating ang unang grupo ng mga social. May 3 babae na pawang naka-designer clothes, naka-heels na 6 na pulgada, at may hawak na iced coffee na may logo ng mamahaling kapehan. Ano to? Booth ba to o ukay-ukay? Sabi ng isa, si Camille, sikat na wedding coordinator sa Forbes Park. Hala, tingnan mo yang tela. Parang pang curtain sa pelengke. Sabi ng pangalawa, si Dra. Vargas, may-ari na 3 bridal shop sa Greenbelt. Excuse me, miss. Tanong ng pangatlo kay Lulu, magkano yang gown na yan? Baka pang kasambahay lang yan, ha? At tumawa silang 3 ng malakas. Aram may mic pa na nakakonekta sa speaker ng buong hall. Hindi umimik si Lulu. Ngumiti lang siya ng mahina, hinaplos ang tela ng pinakamalapit na gown at sinabi ng mahina, kung gusto niyo po, pwede niyong hawakan. Gawa po, to sa pure pina cloth na hinabi sa aklan, tapos may kamay na sinuksok beds mula sa Cebu. Pina cloth, natawa si Camille. Sa peleng ba sa Tondo galing yang pina mo? Hahaha. Lumapit naman ang isang sikat na vlogger na may 800K followers, si Miss Chrysel. Naka-ring light sa ulo, live sa TikTok. Guys, live ako sa Mega Bridal Fair. Oh, tingnan nyo tong booth, feeling designer daw. 8, magkano po yang gown? Baka 5K lang yan, no? Hahaha. Comment nyo kung ukay-ukay ang peg. Sa loob ng 5 minuto, umabot na ng 22,000 ang nanonood. Puro lohing emoji sa comment section, pang barangay talaga. Hala, kasambahay level. Bakit kasali ito dito? May lumapit pang lalaking designer na may salamin na ginto. Miss, saan po kayo nag-aral ng fashion design? Tanong niya na may halong pang iinsulto. Sa YouTube po, sagot ni Lulu ng matino. YouTube University graduate. Sigaw niya tumawa uli kasama ang mga kasama niya. Baka naman pwede kang maging kasambahay namin, maganda kang manahi ng damit pangbahay. Sa buong hapon, halos lahat ng dumadaan sa booth ni Lulu ay may masasakit na komento. May kumuha pa ng picture niya na parang exhibit sa museo.
May nag-video pa na sinasabing proof na kahit sino pwede raw sumali sa bridal fair. Heti taga Tondo. Alas 5 na ng hapon. Halos wala ni isang nagtanong ng presyo. Wala ni isang nagpa-measure. Nakaupo lang si Lulu. Tahimik na nanonood sa mga taong nagpipicture sa mga gown niya na parang katatawanan. Nang magsara na ang hall, may isang matandang babae na nakasalamin at naka-face mask ang lumapit sa kanya. Walang sinabi. Hinaplos lang ang pinakamagandang gown na may hub ng tren na 5 metro. Pagkatapos, may inabot siyang maliit na sobre na makapal at may nakalagay na, para sa susunod na pangarap mo. Tapos umalis na nang walang imik. Nang buksan ni Lulu ang sobre sa loob ng jeep, auwi sa Tondo, halos mabilaukan siya. 20,000 piso at isang maliit na note na nakasulat sa magandang sulat kamay. Gumagawa ka ng gown na karapat-dapat sa reyna. Huwag kang susuko. May isang araw na ikaw ang hihintayin ng buong mundo. Isang tagahanga mo lang. Hindi niya alam noon na ang babaeng nakamask na iyon ay isang dating Miss Universe na Pilipina na nagbabalik upang maghanap ng susunod na magsusuot ng corona. At ang gown na hinaplos ng babaeng iyon ang siya mismong gagamitin sa pinakamalaking laban ng Pilipinas makalipas ang ilang buwan. Pero sa araw na iyon, sa Mega Bridal Fair, tinawanan lang siya ng lahat. At ang tawa nilang iyon ay magiging simula ng pinakamalaking paghihiganti na hindi nila inasahan. Kabanata 2. Ang lihim na buhay ni Lulu. Sa Tondo, sa gitna ng makipot na eskinita ng Barangay 105, Zone Siyam, may isang maliit na bahay na gawa sa hollow blocks at yero. 2 palapag lang, pero sa loob ng ground floor ay parang maliit na palasyo ng tela at sinulid. Ito ang tahanan ni Lourdes Lulu Villanueva. Walang karatula sa labas, walang Facebook page, walang Instagram. Word of mouth lang ang reklamo niya mula pa noong 2008. Bawat umaga, alas 5 pa lang, gising na si Lulu. Magtitimpla muna siya ng cup na may asukal na 3 kutsara, tatambay sa maliit na altar sa sulok na may larawan ng Birhen ng Antipolo at Sto. Nino, magdadasal na mahigit kalahating oras. Pagkatapos, bubuksan niya ang lumang pinto na kalawangin na, at sasalubong sa kanya ang amoy ng bagong labang tela, almiro, at uling mula sa mga kapitbahay na nag-iihaw ng isda. Sa loob ng tahiyan, may 5 senior sewing machine na iba-iba ang taon, isa-1,950S, isa-1,970S, at 3,1,970S pa. May isa malaking mesa sa gitna na puno ng pattern paper, French curve, at mga lapis na Staedtler na binili niya sa National Bookstore tuwing may sale. Sa pader, nakasabit ang mga larawan ng mga gown na hindi niya ipinagmamalaki sa social media. Isang debutante sa Makati na nagbayad ng 80K, isang bride sa Davao na umiyak nang makita ang kanyang pinag-gown, at isang misteryosong babaeng laging nakasunglases at face mask na nagpapatahi tuwing Sabado ng gabi. Hindi alam ng mga kapitbahay kung sino talaga si Lulu. Sa kanila, si Aling Lulu lang na mananahi, mabait, laging may bigas sa mga bata. Pero sa likod ng simpleng buhay na iyon, may lihim siyang ikinukobli na kahit ang pinakamalapit niyang kaibigan na si Aling Nena, ang labandera sa kabilang kanto, ay hindi alam. Noong 2018, nang manalo si Catriona Gray, nakaupo si Lulu sa harap ng maliit na T na 14 na inches. Nang lumabas ang iconic lava gown, napatigil siya sa pagtahi. May kung anong bumundo sa dibdib niya. Kaya ko rin yen, bulong niya sa sarili. Mula noon, tuwing gabi, pagkatapos magtahi ng mga damit pangkasal ng mga kapitbahay sa halagang 3,000 hanggang 8,000 lang, magbubukas siya ng YouTube at Vogue runway. Titignan niya ng paulit-ulit ang mga gown ni na Michelle Cinco, Mactumang at Francis Libiran. Titignan niya ang mga kamay nila, ang paraan ng paghawak ng tela, ang paraan ng paglagay ng beds isa-isa. Tapos, gagayahin niya gamit ang tela na binibili niya sa Divisoria na 80 pesos lang ang metro. May isang sulok sa tahiyan na laging nakasara na kortina na kulay pula. Sa loob noon,
May 6 na manikin na nakashoot ng mga gown na hindi pa nakikita ng sinuman. Puro experimental. May isang gown na gawa sa 100% pina cloth na hinabi pa sa Aklan. May isa na puro sinuksok beds mula sa mga manggagawa sa Cebu na personal niyang pinuntahan noong 2021 gamit ang sariling ipon. May isang gown na may hub ng tren na 7 metro. At sa dulo noon ay nakaborda ang maliit na watawat ng Pilipinas na gawa sa pinong kristal na binili niya sa Quiapo sa halagang 250,000 na inutang pa niya kay Aling Nena. Tuwing Sabado ng gabi, alagi siyang may isang customer na hindi niya kilala ang mukha. Alaging nakasunglasses, naka-face mask, nakakap paminsan. Lagi siyang may dala na malaking paper bag na puno ng tela na hindi makikita kahit saan sa Divisoria. May isang beses, may dala itong telang gawa sa abaka na may halong gold thread na nagkakahalaga ng 18,000 per yard. Bayad palagi cash, 200,000 hanggang 500,000, walang resibo. Tapos, may sasabihin lang, para sa isang importanteng okasyon, huwag mong ipakita sa iba. Tapos aalis na. Hindi alam ni Lulu na ang babaeng iyon, si Catriona Gray mismo na bumabalik sa Pilipinas tuwing may secret project para sa mga susunod na kandidata. Hindi niya alam na ang mga gown na ginagawa niya tuwing Sabado ng gabi ay ginagamit bilang reference at inspiration sa mga susunod na national costume at evening gown ng mga Miss Universe Philippines candidates. Isang gabi ng October 2023, pagkatapos ng bridal fair na iyon na tinawanan siya ng lahat, umuwi si Lulu na basang-basa ng ulan. Nakaupo siya sa lumang upuan na gawa sa kahoy, nakatingin sa 5 manikin na nakashoot ng mga gown na hindi pa nakikita ng sinuman. May luha sa mga mata niya, pero hindi siya umiyak. Sa halip, binuksan niya ang lumang cellphone niya at may nag-text, "Unknown number. 8 Lulu, salamat sa huling gown. Perfect siya. May isa pa po akong ipapagawa, pero sa pagkakataong ito, hindi na para sa akin, para sa susunod na reyna ng Pilipinas. Pwede po ba tayong magkita bukas?" Nang mabasa ni Lulu ang huling letra, napahawak siya sa dibdib. Alam na niya kung sino ang si. At sa gabing iyon, habang umuulan na malakas sa Tondo, nagsimula ang pagbabago ng buhay niya na hindi niya inasahan. Pero noon pa man, may lihim na siyang taglay na higit pa sa talento sa pananay. Isang lihim na magpapahiya sa lahat ng nang-insulto sa kanya at magpapaluhod sa buong mundo ng international fashion. At ang lihim na iyon, nasa loob ng maliit na kahon na nakakandado sa ilalim ng kanyang kama. Isang kahon na hindi pa niya binubuksan kahit kanino, kahit kay Catriona pa. Abangan kung ano ang nasa loob ng kahon na iyon. Kabanata 3, ang tawag mula sa langit. October 15, 2023. Lunes na umaga, alas 7:30. Tondo ay basa pa ng ulan mula kagabi. May amoy ng kanal, isda, at bagong pritong tuyo sa hangin. Si Lulu ay nakaupo sa lumang monoblok sa harap ng maliit niyang tahiyan, nag-ihaw ng pandesal na binili sa kanto. Hawak niya ang baso ng cup na may 3 asukal. Tahimik siya, iniisip pa rin ang nangyari sa Mega Bridal Fair 2 buwan na ang nakalipas. Parang pelikula pa rin sa isip niya ang mga tawa, ang mga pang-iinsulto, ang mga cellphone na nakatutok sa kanya na parang hayop sa zoo. Biglang tumunog ang kanyang lumang Cherry Mobile na may bitak na screen. Unknown number. Sa unang ring, hindi niya sinagot. Baka collector ng utang o prank. Sa pangalawang ring, sinagot niya na ring. Hello po. Tahimik muna sa kabilang linya. Para may humihinga lang. Hello po. Sino po to? Pagkatapos ng 5 segundo na parang habang buhay, may nagsalita. Babay, mahina ang boses, pero pamilyar. 8 Lulu. Opo, sino po to? Si Mitchell po to. Mitchell sino po? Marquez D. Parang may kidlat na tumama sa ulo ni Lulu. Napatayo siya ng walang ingay. Nahulog pa ang baso ng cup sa semento. Mitchell, Marquez, D. Ulit niya na parang hindi makapaniwala. Opo, 8. Sorry po sa biglaan.
Hindi po ako dapat tumawag ng ganito, pero wala na po akong ibang mapuntahan. Tahimik si Lulu. Hindi makagalaw. Si Mitchell Marquez D., ang Miss Universe Philippines 2023, ang kinoronahan lang ilang buwan na ang nakaraan. Ang babaeng nakita niya lang sa TV at magazine ay tumatawag sa kanya sa tondo, gamit ang telepono na walang load kahit kailan. May ipapagawa po sana ako. Pero hindi ko po pwede ipagawa sa mga sikat na designer. Kasi kapag nalaman nila, masisira na po ang sorpresa. Ano po yun? Evening gown po para sa Miss Universe sa El Salvador. Top secret po talaga. Walang makakaalam hanggang coronation night. Parang tumigil ang mundo ni Lulu. Miss Universe. Evening gown. El Salvador. Coronation night. Pero bakit po ako? Tanong niya ng mahina. Kasi po, si Ketreo na po ang nagsabi sa akin na ikaw lang daw ang makakagawa ng gown na may kaluluwa. Sabi niya, kung may isang tao na makakaintindi sa vision ko para kay Mitchell, si 8 Lulu yon. Hindi na nakapagsalita si Lulu. Nanginginig ang mga kamay niya. Pwede po ba tayong makita bukas? Sa isang lugar na walang makakakita sa atin. Kinabukasan, 2:00 na madaling araw, may isang itim na van na walang plaka ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumaba ang 2 babae na naka-black hoodie, naka-face mask at naka-cap. Isa sa kanila, matangkad, maputi, at may mga mata na nakikita mo kahit naka-mask, si Mitchell Marquez D. mismo. Kasama niya ang kanyang personal assistant na si 8 Jeng. Pumasok sila sa maliit na tahanan ni Lulu na nakatakip pa ng kurtina. Walang ilaw maliban sa isang fluorescent lamp na kumukutitap. Umupo si Mitchell sa plastic chair na karaniwang inupuan ng mga customer na nagpapatahi ng barong sa Paska. Ito po ang vision ko. Inabot niya ang isang maliit na sketchbook. Sa unang pahina, may drawing ng isang gown na parang buhay na alon, kulay midnight blue na nagiging emerald green sa ilalim ng ilaw. May hub ng tren na 8 metro. May 50,000 piraso ng Swarovski crystals na ineyos na parang alon ng dagat. Sa likod, may malaking phoenix na gawa sa gold thread at abaca fiber. Gusto ko po, kapag lumakad ako sa stage, parang buhay na alon ako. Parang Pilipinas na lumalaban sa gitna ng bagyo. At sa dulo, gusto ko kapag tumalikod ako, makita nila ang phoenix, simbolo na babangon tayo kahit ilang beses tayong natumba. Nanginginig ang kamay ni Lulu habang tinitingnan ang sketch. Gaano po katagal ang deadline? 21 days na lang po, 8. November 5 na po ang flight namin. 21 days. 50,000 crystals. 8 meter train. Phoenix na gawa sa abaca at gold thread. At walang sinuman ang pwedeng makakita. Tiningnan ni Mitchell si Lulu ng matagal. Alam ko impossible to. Alam ko maraming designer na mas sikat, mas may pera, mas may makina. Pero si Ketreo na po ang nagsabi na ikaw lang ang may kaluluwa para dito. Sabi niya, si 8 Lulu, kahit gaano kahirap, gagawin niya, yan hindi para sa pera, kundi para sa Pilipinas. May luha na sa mga mata ni Mitchell. Kung hindi mo po kaya, aayusin ko na lang po sa iba. Pero gusto ko po talaga ikaw. Tahimik si Lulu ng mahabang minuto. Tiningnan niya ang 5 sewing machine na luma na. Tiningnan niya ang mga kapitbahay na natutulog pa. Tiningnan niya ang maliit na altar niya kung saan nakaluhod siya tuwing umaga. Pagkatapos, ngumiti siya, ang unang ngiti niya mula nang tinawanan siya sa bridal fair. Sage po, gagawin ko, hindi para sa akin, hindi para sa iyo, para sa Pilipinas. At sa gabing iyon, sa maliit na tahanan sa tondo na walang aircon, walang LED wall, walang ring light, nagsimula ang 21 araw na laban na magpapahiya sa lahat ng insulto sa kanya. Pero hindi pa alam ni Mitchell na may isa pang lihim si Lulu na mas malaki pa sa gown na iyon. Isang lihim na nakakandado pa rin sa ilalim ng kama niya. At kapag binuksan niya iyon, hindi lang ang Pilipinas ang magdiriwang. Ang buong mundo. Kabanata 4, ang 21 araw ng pagtatago at paghihirap.
Oktubre 16 na, 2023. Araw 1 ng 21. Alas 3 na madaling araw. Tondo. Naka-off ang lahat ng ilaw sa buong eskinita maliban sa isang fluorescent lamp na kutitap sa loob ng maliit na tahiyan ni Lulu. Nakatakip na makapal na kumot ang lahat ng bintana para walang makakita mula sa labas. Sa labas ng pinto, nakasabit ang karatulang "Sarado'y muna", MY sakit ENG may-ari. Hindi totoo iyon, pero kailangan ng dahilan para walang pumasok kahit kapitbahay man lang. Sa loob, taranggayera. Sa gitna ng maliit na kwarto ay nakatayo ang manikin na suot ang skeleton ng gown. Walang laman pa. Tanging balangkas ng midnight blue silk dupyoni na binili ni Mitchell sa Hong Kong na nakakahalaga ng 28,000 bawat metro. Sa paligid, nakabalandra ang 50,000 piraso ng Swarovski crystals na inayo sa maliliit na plastic boats, Crystal AB, Emerald, Sapphire, Aurora Borealis, lahat graded AAA. May isang kahon na bukas pa, 8 kilo ng abaca fiber na hinabi mismo sa Ketanduanes at may halong 24 karat gold thread. Sa sulok, nakasabit ang 8 metrong tren na puro balangkas pa, parang buto ng isang higanteng ibon. Si Lulu, nakadester pa rin, pero ngayon ay may suot na reading glasses at headlamp na galing sa Divisoria. Sa tabi niya, 3 kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya. Si Kuya Dodong, 58 anyos, dating machinis sa Navy, gayon taga-buhat na mabibigat na tela. Si Eitso, 45, labandera, ngayon ang taga-plansa ng bawat piraso na tela sa temperatura na eksakto para hindi masunog ang abaka. Si Jessa, 19 anyos, grade 1-0 lang, pero pinakamabilis magtahi ng bed sa buong Tondo. Walang sinumang pwedeng makalapit. Walang cellphone sa loob. Walang picture. Walang kwento sa labas. Araw 1, 5. Walang tulog. 18, 20 oras sa tahiyan. Si Lulu ang gumuguhit ng pattern sa mismong tela gamit ang chalk na puti. Bawat linya, eksakto hanggang 0.5 mm. Kapag may mali kahit konti, ginugupit niya ulit kahit makakahalaga ng libo-libo. Sa gabi, nagdadasal sila ng sama-sama sa harap ng maliit na altar. Lord, kung hindi para sa amin to, para sa Pilipinas na lang po. Araw 6, biglang brownout sa buong Tondo. 3 araw walang kuryente. Gumamit sila ng Petromats, ng emergency lamp, at ng cellphone flashlight na nakadikit sa noo. May isang gabi na umiyak si Lulu sa harap ng manikin. Lord, bakit ganito kahirap? Bakit parang lagi na lang kaming pinagkakaitan? Tumabi si Eitso, yumakap sa kanya. Lulu, anak, yang go na yan, hindi na para kay Mitchell lang. Para sa lahat ng babaeng tinawanan sa bridal fair. Para sa lahat ng mananahi sa pelengke. Para sa Tondo. Huwag kang susuko. Araw 1-0. Dumating ang 25 boxes ng karagdagang Swarovski na ipinadala ni Catriona mula sa Dubai. Walang resibo, walang customs declaration. May note lang. 8 Lulu, alam kong mahirap. Pero kapag nakita mo tong crystal sa ilalim ng stage light sa El Salvador, may iyak ka. Para yan sa Pilipinas. Araw 12. Nagkasakit si Kuya Dodong, lagnat at ubo. Pero ayaw umuwi. Kapag umuwi ako, baka may makakita sa gown. Dito na lang ako matutulog. Natulog siya sa sahig na may banig lang. Araw 15. Nagaubusan ng gold thread. Kailangan pang 200 meters para matapos ang fornit sa likod. Walang mabili sa buong Maynila. Sold out dahil sa mga Christmas rush na mga sikat na designer. Nag-text si Mikkel. Ete, may paraan ba? Sagot ni Lulu. May paraan palagi. Umunta siya sa Quiapo, naghanap sa ilalim ng ilalim. Nakahanap siya ng isang matandang insik na may tindahan sa loob ng pelengk. May natira pang 220 meters ng 24 karat gold thread mula pa noong 1,980 S. Binili niya lahat, 1.2 milyon pesos. Wala siyang ganong pera. Pero may nag-text ulit. Unknown number.
Bayad ko na, yen. Ipadala mo na lang sa akin ang resibo kapag may time. Salamat, 8. Rabia Meteo pala yun. Araw 18. Natapos na ang 50,000 crystals. Bawat isa, inilagay ni Jessa gamit ang maliit na karayom at maita. May mga daliri na niya na sugat-sugat at dumudugo. Pero ngumingiti pa rin. Kung si 8 Lulu kaya ko rin. Araw 20. Last day bago ang final fitting. Alas 11 ng gabi. Biglang umulan ng malakas. Bumaha sa eskinita. Umasok ang tubig baha sa loob ng tahian. Hanggang tuhod. Ang gown ay nasa maniki na nakataas sa mesa. Pero ang tren na 8 metro ay nahulog at nabasa. Parang doomsday. Nanginginig si Lulu. Lord, bakit ganito? Bakit parang ayaw niyong matapos to? Tahimik silang lahat. Pagkatapos, si Kuya Dodong ang nagsalita. Lulu, ilabas mo na yung lihim mo. Tiningnan siya ni Lulu na parang may takot. Hindi pa pwede. Pwede na, sabi ni Eitso. Para sa Pilipinas to. Dahan-dahang lumapit si Lulu sa ilalim ng kama. Kinalkal ang maliit na kahon na nakapangalan sa kanya mula pa noong bata siya. Binuksan niya ang kandado gamit ang susi na nakakabit sa kanyang kwintas. Sa loob ng kahon, hindi pera, hindi alahas, kundi isang lumang sobre na dilaw na at may tatak ng Miss Universe Organization, Manila Office, 1,994. Sa loob noon, isang sulat kamay na mula kay Gloria Diaz at Margie Moran at isang piraso ng tela, ang natirang piraso ng tela ng gown na ginamit ni Gloria Diaz noong 1969. At sa ibaba ng tela, isang maliit na papel na may sulat ni Gloria Diaz mismo. Lourdes, isang araw, kapag may babaeng Pilipina na kailangan ng gown na may kaluluwa, gamitin mo tong tela na to. Ilagay mo sa pinakagitna ng fornits para maalala ng buong mundo na ang Pilipinas, kahit galing, kahit mahirap, kahit tinawanan, palaging babangon. At sa gabing iyon, habang umuulan pa rin sa tondo, ginupit ni Lulu ang maliit na piraso ng tela ni Gloria Diaz at itinahi sa pinakagitna ng fornits na nasa likod ng gown. At doon na siya umiyak, hindi sa hirap, kundi sa saya. Kasi alam na niya, hindi lang gown ang ginagawa niya, kasaysayan ang tinatahi niya. At sa araw 21, handa na ang gown na magpapatahimik sa buong mundo. Kabanata 5, ang gabi ng coronation, Nobyembre 18, 2023. El Salvador, Gimnasio National Jos Adolfo Pineda. Alas 7 ng gabi lokal na oras, alas 8 ng umaga sa Maynila. 19,000 tao sa loob ng arena. 10 milyon pang nanonood sa live stream sa buong mundo. May mga bandila ng 84 na bansa na nakasabit. May mga kamera ng ABS-CBN, GMA, Univision, Telemundo. May mga hari, reyna at bilyonaryo sa yai section. Sa backstage, tahimik na parang libingan. Mga kandidata na nanginginig, mga national director na nagdadasal. Mga stylist na naglalagay ng last touch ng hairspray. Sa pinakadulong dressing room, may maliit na karatula. Philippines, Mitchell Marquez D. Sa loob, si Mitchell, nakarobi pa lang na puti, nakaupo sa monoblock chair. Sa harap niya, si Lulu. Si Lulu mismo ang pinayagang pumasok sa backstage. Hindi stylist na may bayad na milyon-milyon. Hindi sikat na designer na may bodyguards. Si 8 Lulu lang na galing tondo, nakadester na kulay mint green pa rin, erong gayon ay may maliit na ay na official gown designer, Miss Universe Philippines. Sa gitna ng kwarto, nakatayo ang manikin. Nakabalot pa ng manipis na plastic ang gown. Walang nakakita pa kahit sino maliban kina Mitchell at Lulu. Alas 7:30. Evening gown competition na po, sabi ng production assistant sa labas ng pinto. Kinabahan si Mikhail. Sigurado ka po ba? Ngumiti si Lulu. Sigurado ako. Higit pa sa sigurado. Dahan-dahang hinubad ni Lulu ang plastic at nang mahulog ito sa sahig. Arang may kidlat na pumailan lang sa maliit na kwarto. Ang gown ay buhay na buhay.
Midnight blue sa itaas, unti-unting nagiging emerald green sa baba. Sa ilalim ng stage lights, parang alon na gumagalaw kahit hindi pa lumalakad si Mikkel. Ang 8 metrong train ay nakalatag sa sahig na parang karagetan. At sa likod, ang furnace na gawa sa abaka at gold thread, parang may apoy na nakapaloob sa bawat hibla. Sa pinakagitna ng furnace, ang maliit na piraso ng tela ni Gloria Diaz noong 1969, nakatago ng perpekto pero buhay na buhay sa ilalim ng ilaw. Lord, bulong ni Mikkel. Umiyak na siya ng hindi namamalayan. Tinulungan ni Lulu si Mikkel na may suot ang gown. Bawat buttons, si Lulu mismo ang naglagay. Bawat hibla ng buhok, si Lulu rin ang nag-ayos. Walang ibang tao sa kwarto. Nang matapos, tumingin si Mikkel sa salamin. Hindi na siya si Mikkel lang. Siya na ang Pilipinas. Ready na po ako, 80. Nang lumabas siya sa backstage hallway, natigilan ang lahat ng kandidata. May mga nakanganga, may mga umiyak, may mga national director na bumulong. Dios mío, ano yan? Nang tawagin ng host, Philippines. Nang bumukas ang kortina, nang tumapak si Mikkel sa stage, arang tumigil ang oras. Ang buong arena, 19,000 tao, sabay-sabay na napatayo. Sabay-sabay na napahinga ng malalim. Sabay-sabay na napaluha. Ang gown ay hindi lang gown. Ito ay dagat. Ito ay apoy. Ito ay Pilipinas na tumindig mula sa Baguio. Habang lumalakad si Mikkel, ang 8 metrong train ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Bawat hakbang, parang alon na humahampas sa dalampasigan. At nang tumalikod siya sa final pose, nakita ng buong mundo ang furnace. At sa gitna ng furnace, ang maliit na piraso ng tela ni Gloria Diaz ay nagliwanag na parang bituin. Sa commentary boats, si Katrina Gray, guest commentator, ay hindi na nakapagsalita. Umiyak siya sa harap ng milyon-milyong manonood. Tonight, the Philippines is wearing its soul. Sa Tondo, sa harap ng maliit na teas tindahan ni Aling Nena, nakita ito ng buong barangay. Si Kuya Dodong, si Etso, si Jessa, lahat umiyak habang nakatayo. Sabay-sabay na sumigaw, Lulu, Lulu, Lulu. Sa arena, nang matapos ang evening gown portion, up 1-0 ang Pilipinas. At nang tanungin ng host si Mikkel sa Q ang person A. Mikkel, your gown is breathtaking. Who is the genius behind it? Tahimik muna ang buong arena. Tumungo si Mikkel, ngumiti, at may luha sa mga mata. This gown was made by a woman from Tondo, Manila. A woman who was lauded in a bridal fair. A woman who worked 21 days without sleep. A woman who sewed every single crystal with her own hands. Her name is Lourdes Villanueva. And tonight, she is not just a MY designer. She is the soul of the Philippines. At nang banggitin ang pangalan ni Lulu, ang buong arena, 19,000 tao, sabay-sabay na sumigaw. Lulu, Lulu, Lulu. Sa Tondo, narinig nila ito kahit sa maliit na speaker ng T. At doon na umiyak ng malakas si Lulu sa harap ng altar niya. Kasi sa gabing iyon, hindi lang si Mikkel ang nanalo. Si Tondo ring. At ang lahat ng tinawanan, nilate at ininsulto sa buong buhay nila. Nanalo ring. Pero hindi pa doon natatapos ang kwento. Kasi may isang lihim pa si Lulu na hindi pa niya ipinakita kahit kanino. Isang lihim na mas malaki pa sa go na iyon. At sa susunod na kabanata, malalaman ng buong mundo kung sino talaga si Lourdes Villanueva at bakit siya ang tunay na reyna na hindi pa rin nakoronahan. # Kabanata 6, ang pagbabalik sa Bridal Fair. Pebrero 18, 2024. 1 taon at 6 na buwan matapos ang gabing tinawanan siya ng lahat. SMX Convention Center, Hall 1 at 2. Mega Bridal Fair ulit. Mas malaking gayon. May 400 exhibitors. May international designers mula Dubai, Thailand at New York. May red carpet na may live stream sa 3 platform. May drone na lumilipad sa loob ng hall.
May LE na 30 metro ang lapad na nagpapakita ng countdown. Isa 0 days TTE grand opening. Sa pinakagitna ng hall, kung saan deti ang booth nina Mitchell Leyva at Magtumang. May nakatayo na ngayon ang pinakamalaking booth na nakita ng Bridal Fair sa buong kasaysayan nito. 20 metro. Puro crystal ang kisam. Puro puting carpet na may nakaborda na gold faucets. Sa gitna, may 6 na metrong rotating platform. Sa harap, ang malaking LED na nagbabago-bago ng kulay. Lord Sculpture. Official evening gown designer, Miss Universe 2023 top 1-0. BY appointment only. At sa ibaba, maliit pero malinaw na nakasulat. From Tondo, with love. 3:00 ng hapon. Punong-puno na ang hall. May mga bride-to-be na nag-aabang sa labas ng booth na parang concert ni Taylor Swift. May waiting list na umabot na ng 185 brides, kahit wala pang presyo sa listahan. Biglang nag-brown ang lahat ng ilaw sa hall. Bumukas ang malaking spotlight. Tumugtog ang instrumental ng Rise ni Catriona Gray. At pumasok siya. Si Lourdes Lulu Villanueva. Hindi na naka-duster. Suot niya ang sarili niyang creation, isang midnight blue gown na may fonnet sa likod, eksaktong kapareho ng ginawa niya kay Mitchell, pero mas maliit ang trend. Sa ulo niya, hindi corona, kundi isang maliit na tiara na gawa sa abaka at gold thread, regalo ni Mitchell D. mismo. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Mitchell Martinez D. na nakasimple white dress, si Catriona Gray na naka-red gown, si Rabia Meteo, si Pia Wurtzbach, at si Gloria Diaz. Si Gloria Diaz mismo, 76 anyos na pero nakatayo pa rin ng tuwid na parang dalaga. At sa likod nila, 50 bata mula sa Tondo na naka-white at bluey, hawak ang maliit na bandera ng Pilipinas. Nang makita ng mga tao kung sino ang pumasok, para silang binuhusan ng malamig na tubig. Si Camille, ang wedding coordinator na ng insulto noon. Nakatayo sa harap ng dating booth niya, nakanganga. Si Dra Vargas, nakahawak sa dibdib. Si Miss Chrysel, ang vlogger na nag-live noon at may 2.5 million followers ng gayon. Nanginginig ang kamay habang nagla-live ulit. Guys, hindi ko alam kung ano tung nakikita ko, pero si 8 Lulu ng Tondo. Nang makarating sa gitna ng rotating platform si Lulu, huminto ang musika, at siya na ang nagsalita sa unang pagkakataon sa harap ng libu-libong tao. Noong isang taon, dito rin sa hall na to, tinawanan ninyo ako. Tinawag ninyong pambarangay lang. Tinawag ninyong ukay-ukay. Tinawag ninyong hindi karapat-dapat dito. Pero ngayon, nandito ako ulit. At ngayon, hindi na ako ang humihingi ng booth ninyo. Kayo ang humihingi ng appointment sa akin. Tumahimik ang buong hall. Pagkatapos, ngumiti siya, ang ngiting hindi nila nakita noon. At ngayon, gusto ko lang sabihin, salamat. Salamat sa pagtawa ninyo. Kasi kung hindi ninyo ako tinawanan, hindi ko malalaman na kaya ko palang gawin to. Salamat sa pang-iinsulto ninyo. Kasi doon ko naramdaman na kailangan kong patunayan. Hindi sa inyo, kundi sa Tondo. Sa mga mananahi sa pelengke. Sa mga nanay na nagtatahi sa gabi para may baon ang anak sa umaga. Ngayon, hindi na ako ang mananahi lang. Ako na ang nagdidikta ng presyo. At ang presyo ko, hindi pera, dignidad. At doon na siya umiyak, hindi sa lungkot, kundi sa saya. Sabay-sabay na umiyak ang lahat ng Miss Universe Queen sa likod niya. At ang buong hall, libu-libong tao, sabay-sabay na tumayo at nagpalakpakan ng mahigit 5 minuto. Nang matapos ang palakpakan, may isang maliit na bata mula Tondo ang lumapit kay Lulu. May hawak na maliit na korona na gawa sa sinulid at karton. 8 Lulu. Ito po, dawa namin sa barangay. Para sa iyo po. Kasi ngayon, ikaw na po ang reyna namin. At doon na tuluyang bumagsak ang luha ni Lulu. Kasi sa araw na yun, hindi lang siya ang bumalik sa Bridal Fair. Ang buong Tondo Ring.
At ang lahat ng tinawanan, nilate at iniwan sa tabi-tabi. Ngayon, nasa gitna na sila at hindi na sila aalis. Pero hindi pa doon natatapos ang kwento. Kasi may isang lihim pa si Lulu na hindi pa niya ipinakita kahit kanino. Ni kay Mitchell, ni kay Catriona, ni kay Gloria. Isang lihim na nasa loob na maliit na sobre na daladala niya sa bulsa niya ngayon. At kapag binuksan niya, yon sa harap ng buong mundo. Hindi na lang Pilipinas ang magdiriwang. Ang buong universo. Abangan ninyo ang huling kwento. Kung paano naging tunay na reyna ang isang mananahi mula sa tondo. Na hindi na kailangang magsuot ng corona. Kasi ang buong Pilipinas na ang naglagay niyon sa ulo niya. Salamat sa inyong pakikinig. At kung naniniwala kayo na ang mga taga-tondo ay kaya rin, i-comment ninyo ngayon. Lulu ARTE Universe. Kahit hindi siya sumali. Nanalo na siya. At Teo Ring. Salamat po. At magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Kung saan ibubunyag na ni Lulu ang tunay na lihim niya. Na magpapaluhod sa buong mundo ng fashion. Magpakailanman. Pero hindi lang yan ang kwento. May isang lihim pa si Lulu na hindi pa niya sinasabi kahit kanino. Lihim na magpapaluhod sa buong mundo ng fashion. Abangan niyo sa susunod na kwento. Kung paano naging reyna ang isang mananahi mula sa tondo. Na dating tinawag na pangkasambahay lang. Like at subscribe kung gusto niyong marinig ang susunod na chapter. Comment Lulu ARTE Bliayan kung naniniwala kayo sa talento ng mga taga-tondo.